Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 22, 2024. So talagang hirap yung market natin. So nag-gain naman tayo, no? May konting gain yung market. Pero parang sideways lang or parang gusto mag-pullback ni PSE natin. So nag-close tayo, positive nga naman pero maliit lang, 0.09%. So karamihan ng mga gumalaw dito sa araw na to is yung mga small caps na stocks natin, yung mga big caps. Hirap na hirap sa galawan po nila. So 7,400 pa rin naman, 7,413.16 pero meron tayong konting net foreign sales, 16 million. Nangangamoy pullback yung market natin lalo na nung sinil ko yung yung futures ng US market para magpo-pullback din sila. So hindi ko alam kung epekto to ng anticipation sa sa giyera ng Iran versus Israel. Hindi naman sinabi ko anong date. 'Di ba medyo na-intercept yung yung mga plano ng Israel kasi pinadala yata sa US tapos may nag-leak doon sa US and parang alam na yata kung ano yung plano ng Israel. So ewan ko kung ipopostpone yung gera na gagawin pero yun nga yung sabi pa rin naman ng huli is between nitong mga dates na to hanggang sa election which is November 5 doon sa US market. Ayan. So medyo nag-aantay ng catalyst yata yung yung market natin. Okay? So pero karamihan dito sa nasa listahan ko maliban kay FCG, mga berde itong mga stocks natin na to. Ayan. So nanguna sa listahan natin si Macro Asia. So bibitawan na ba natin to? Taas na. 4.44% yung galaw niya for today. And meron siyang 21.28 million net foreign buy. So may tagatulak pa rin po itong si Macro Asia natin. Tapos si Monde, nag-breakout din siya. 3.94%. Yata yung nagdala sa big caps. Pero makita mo dito, karamihan sa kanila is mapula yung galawan. So Monde nag-up siya 3.94%. Kaya lang, umalis naman yung foreigners. Meron siyang 106 million net foreign sell po siya. Tapos si Baita Rich, ayan, nabuhay ulit yung mga movers natin last time na. Baita, nag-up siya ng 3.95%. Meron siyang 8K na net foreign sell. Certec, so out of the blue, hindi ko rin po alam. Naghanap ako ng balita pero wala naman. Pero malakas yata yung volume niya for today. So nag-up siya ng 9.89% and meron siyang 101.5K net foreign buy. Tapos si FCG natin, ayan, pullback na, negative 3.3%. Meron siyang 482K net foreign buy. So maghanap siguro ng support yan. Tapos si Prim, Vitarich, pwede rin naman. No? Pero SPNEC pala. SPNEC hindi naman kasi gumalaw. Kaya ito na lang. Si Prim yung nilagay natin, nag-up siya ng 10.47%. So okay lang kung ang galaw ng market is mag-sideways dito sa big caps and then patuloy na gumalaw yung mga penny stocks na alaga natin. Siyempre, ito kasi yung mga medyo malakas sumipa as compared sa mga blue chips na stocks. Okay? So, remains to be seen. Pero pakiramdam ko parang may pullback bukas dito sa market. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? So, ewan ko, pero parang pakiramdam lang naman. So, hopefully mali tayo and pipitik yung market natin for the week kasi 2 days nang hindi gumagalaw. So, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka po sa mga reviews. And then, check mo lang po yung mga subscribe yung ating daily trending stocks review, company reviews, mga sample trades sa market, technical indicators, mga analysis, fundamentals yung mga risk management natin, plus yung mga basic na learnings natin dito sa markets naman. Then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader na crypto ko to para sa mga later in games natin eh. Medyo pullback na si crypto. So nag-drop na siya from 68K naging 66K na siya. So follow mo din po ako sa social media, Facebook account para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page na Palabi Trader. Tapos sa Bodega Peak, articles natin sa local market, US and crypto. Tapos yung mga news, meron ba tayong news dito na uh, hindi natin nakita?
Pero nakita ko na yung summary ng market. Ayan. Ito, yung futures. So, repost natin yan. So, medyo mapula yung futures ng markets natin. Okay, so tingin tayo dito tipid na tipid yung foreigner. So, 16 million net foreign sell. Ayan. So, okay lang kasi nung bago mag-pre-close, negative 100 million yata yung nakita ko sa kanya. So, merong binay up na stock siguro to. Kaya 16 million na lang. Kaya lang hindi pa rin maganda yung itsura ng candles natin. So, panalo sa market si services sector 1.21%. Gawa po yan ni ICT. Market kasi, nakita nyo kanina, di ba, nag 2%. Tapos pullback na sa iba, industrial 0.69%. Okay? So, ito yung warning ng US market mo, pullback mamaya. Foreign funds bought AUB, BDO, BPI, PSE, ACN, Alter. Hindi nag-trending si Call, no? So kung napansin nyo, si Call pala, namigay siya ng 25% ba yan? Stock dividends. Tapos nag-bounce siya ng halos 20% din kanina. So panalo si UL Financial natin. CNPF, FCG, Jollibee, ABA, AC, Aboitiz, Ali, Double Dragon, Haven, Meg, Globe, at saka si Bito. So ito yung mga binenta, Metrobank, Security Bank, FGen, Petron, BNL, Monde, IMI, AGI, GGS, SM, AREITs, PhilREITs, yung mga REITs, Telconverge, at saka si DFNN. Okay? So, ito yung closing natin. Tingnan natin yung mga movers. Ayan. So, medyo pantay lang pala yung dami ng winners sa losers sa mga big caps. So, Monde, yun ang una, nag-breakout nga po siya ng 3.94%, followed by, natuloy na ba yung breakout ni Converge? 2.75%, and then si ICT, 2.2%. URC, ayan, pabalik, 1.66. So, talo si Nickel, 2.88%. So, walang epekto yung pagtaas ng gold prices natin. Wilcon, 2.35, drop. AGI minus 2.08%. Metrobank, kanina umaga mga banks yung nanguna. So, nag-pullback din pala siya. Negative 1.86%. Ayan. So, Mega World Corporation builds its first 12-story upscale residential condo in Palawan. The Bangko Sentral ng Pilipinas is earning grow fivefold. Laki. So, July 2024, due to high revenues and reduced expenses, this profit surge was driven by 60% rise in revenues from interest income of foreign investments. Ayan. So, buti pa si Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So, medyo pangit din yata yung Asian markets kanina. Si BLL medyo pumitik din kanina, di ba? The new acting president of this 3 billion retail group is loyal executive of Bilyar and a graduate of the University of Santo Tomas. Okay? So the Philippine Stock Exchange has imposed sanctions on Beloy Families Abra, Mining, and PhilLab Holdings for breaching disclosure rules. Abra Mining, but lumalabas ulit yung ating AR, di ba? Abra Mining. Citicorp, renewable energy, hindi pinansin to, with Levanta Renewables. So meron siyang partnership, Focus Renewable Energy backed by Actis. Ayan. So ang dami niyang post kanina pero wala, hindi pinansin si REC natin. Balay, payable siya by November 8. Yung ex-date is October 23, ayan, bukas. CDC prepares 1 billion CP float. US shares kagabi, mix. Pero ngayon parang pullback na. Mega World is, ano ba target niya? 2.6. Ayan, malapit na rin pala sa profit taking si Meg. Globe tops ASN for its RE shift. Tapos corporate stories, ano meron dito? ALCO aims to raise 3 billion through a follow-on offering. Prim, the board approved private placement with Valiant Resources, Globe ASN, okay na yan. PINMA, PX confirms nickel project in Pangasinan. Cebu is expanding its Iloilo hub. Okay. Pero walang masyadong galaw yung mga stocks natin na yan. So, si Robinson, okay, nabasa natin yung kahapon. Offloads 2% stake in RL Commercial REIT. So, Nvidia shares kagabi. So, kung nanonood ka, nag-up siya ng 3% ba? Parang 4%. So, anyway, pero pullback na yun. Yung mga AI stocks. So, Philippine 7 recently marked milestone with opening 4,000 7-Eleven store in the Philippines. Ayan, dami. Share buyback,
AGI, Costco, Robinsons, Retail, CDC secures SEC approval for each plan, 1 billion commercial papers, Nvidia. Oh. So kasi nag-pipik na naman to, yung galawan niya. Gold, ayan. So akala ko yung mga minero natin, akit. Tutuloy siya pero parang hindi, no? 0.01% lang. So CREC, AGI, ang basa natin yan. FINMA, tapos yung galawang kagabi. Ayan, okay. So, yun. Um, wala masyadong good news no sa market natin. So balik punta tayo dito sa sa chart. So syempre, pakiramdam ko sa market bibigay na kanina. Kasi ilang araw na tayong So bilangin natin na ilang araw na tayo na hindi gumagalaw. 1, 2, 3, 4, 5 days ng red yung market natin. Tapos hindi siya masyadong makagalaw. Lumalaban naman siya kasi wala naman masyadong tapon yung di ba, yung mga foreigners. So ngayon, malit lang naman 16.04 million, 0.09% yung closing natin sa kanya. So lumalaban pa rin man yung index natin. Kailang doji yata yung candle natin kanina. So tingnan natin bukas. Hopefully hindi siya ma-breach pero nag-expect na ako na breach dito. Ayan, hopefully mali tayo. So immediate support 7,397. Pero 7.1 di ba yung sinasabi natin na mas malakas na bounce area siguro ng market natin. Okay, so brace ourselves na lang kasi yung futures nga hindi maganda yung pinapakita tapos mga indicators natin medyo pababa yung mga direction naman niya. Ilang araw na kasing ganyan yung matamlay yung itsura ng market natin. Okay, gaya ng sabi ko kanina, okay lang. Matamlay si blue chips pero pumipitik yung mga yung mga penny stocks natin. Siyempre, pag mahina yung blues, doon naman sa mga small caps yung binabantayan natin. Okay. So ito yung mga movers na market. ECP, ilang araw na tong tinipitik ka. Pero kokonti lang kasi yung volume niya, nakakatakot. 18% si Prim. And so, Prime Media Holdings. Pag-usapan natin mamaya ng konti. Nagka-volume siya eh. Tapos pinitik 10.74%. Ganon din si Certec, 9.86%. Sino pa? Marami din umakyat ngayon eh. Mga small caps nga lang. Tapos si Macroasia, diretso si si paring Mac, silipin natin mamaya. Kasi parang may pattern yung galaw niya. Si Vitarich, ayan. So nag-up din siya 3.95%. Monde, 3.94, nag-breakout to. Si Monde. Bank of Commerce, kulang sa volume, pero umakyat. Converge, wala pa rin yung breakout, no? Hinaantay natin breakout. 2.75%. Manila Water, ayan, buti nilang. Medyo bumalik siya. Sino pa? SSP. Ano ba nangyari dito? Okay. Okay. Kaya pala sinabi nila kanina, mga semicon stocks yung gumagalaw. SSP, din, semicon stock din to. Okay. Ayan. So the rest, mga 1% yung galawan. CREC, 1 point, ay, nag-breakout pala, no? 1.49%, kailang konti lang. May volume Hopefully, okay. So, maging maganda CREC natin. So, dito naman tayo sa mga losers ng market. Apollo, boy pa pala si Apollo, nagparamdam ulit. Negative 5.36%. Hanap tayo mga millions lang FCG, 3.3. Okay, nag-pullback na. Ayan. Tapos si Nickel, ayaw tumigil ni Nickel minus 2.88. Ganda ng arangkada niya. Tapos biglang laglag sa support. So pag nabasag yung support, talaga malakas yung drop niya. FLI, minus 2.4. Pero bibili na to, di ba? Si FLI natin, magti-tender offer. Okay, so the rest, Security Bank. Ayan, nag-drop. Nagde-drop na rin si Security Bank natin. Okay. So hindi na tuloy yung akala ko tutuloy na yung breakout nitong si Security Bank natin. So balik tayo dito and pag-usapan natin ng konti yung galawan dito sa US market. And so medyo malakas yung pinapakitang drop na potential dito sa US market. So S&P futures negative 0.45 to futures 0.45, Nasdaq futures 0.57. Ayan. So pullback mo na siguro dito sa US. Ayan, European markets nanguna na siya. Kaya pala pati si crypto nalaglag na rin siya. And Asian markets, nako, laglagan din pala. Ayan, so mas okay pa tayo kasi hindi tayo nalaglag ng konti lang, no?
Malakas laglagan dito sa Asia, mga 1%. Yung mga laglagan po nila. Ayan, okay pa pala. Okay pa pala yung nangyari sa markets natin. Ayan. So, dito naman sa crypto, nakabawi na siya ng konti. Kanina sinilip ko 66K si Bitcoin. So nag-bounce na siya 67K, Ethereum 2.6, and then si BNB is 500. Bumalik ulit sa ilalim ng 600, 591. Lalakas ng mga pullback ng mga cryptos natin ngayon. So medyo lahat yata globally. So hindi maganda yung yung mga AI stock siguro natin mamaya. Maglalaglagan yung mga yon. Okay, so balik tayo dito sa PSE and pag-usapan natin yung ating trend stock. So Macro Asia, hindi ko alam kung saan tayo magtitipi na ito. Patuloy na umarangkada yung price action niya. Pero overbought na siya. Tagal na dito, 80% na siya. Pero yung volume niya, magtataka ka, yung volume niya kasi kataas pa rin eh. So pag kahit na overbought siya, tapos may nagtutulak, potential na umakyat pa yung price action. So 4.44%. And net foreign buy pa rin siya, pangalawang araw na to. 21.28 million net foreign buy. Pero may ugali nga tong si Macro Asia nung kalakasan niya. Balik tayo dito sa chart. Okay. Pero temporarily, siyempre, nakita natin na resistance is 8, di ba? Kasi 7.5. So 8 na tayo ngayon, tataas natin ng konti. So yung trend muna bago natin pag-usapan yung ugali ni Macro Asia. So ito yung pinaka-trend. Parang na-breakout na rin niya eh. Ayun, nag-breakout na rin siya. Okay, so good sign. Hopefully mag-8 bago mag-pullback kasi ito yung pinaka-resistance niya ngayon. Pero kung titignan mo yung ugali ni Macro Asia, hindi ko alam ko, nung meron dito last time, 2017, hindi pa ako masyadong active sa trading yan. May ugali din siya last time na dumiretso siya. Ano ba to? Gumanda yung earnings. 100. Gumanda yung earnings niya last time. Tapos namigay siya ng maliit na dividends. Tapos maganda nag-drop na yung earnings niya. So good catalyst pala lagi kay Macro Asia ang good earnings. Ayan. So hindi ko naman sinasabi na ganyan yung pupuntahan niya. Anyway, ang titingnan ko pa rin is yung pinakamalapit na resistance 8.02. So maganda siguro iyon yung prediction natin sa kanya basta hindi siya nag-pullback ng sobrang lakas na mabibreak yung mga support. So nasa yung support para mabantayan natin siya. Ito yung pinakamalakas na support niya eh. Ayan, so sakto siya dito. Ito yung pinakamalakas na support niya, which is masyadong malalim. Pero okay lang kung ganun nga yung gagalawan niya kasi overbought na eh. So baka medyo nag-ano na rin yung iba na mag-take profits. So pullback siya pero mag-bounce siya above ng 6.5 din okay. Pwede natin i-predict na ganun din yung gagalawan niya doon sa previous na charts natin. Pero medyo excited nga ako dito kasi hindi tumitigil yung green candle natin sa kanya. Ayan. So, no worries ako dito kay Mac kasi na lang, nag-aantay na lang tayo ng take profits kasi dito kay Macro Asia, parang si FCG. Ayan. So, pakurot-kurot lang tayo pag malalakas yung bigwas ng price action niya. Okay, so congrats sa mga meron. Hopefully, dumiretso siya kasi binabantayan ko din tong si Macro Asia. Next, Monde. Ayan. Congrats dun sa mga nakasilip. And kasi nag-higher low siya. No? Pero hindi natin siya masyadong napapansin sa mga big caps. So finally, nagkaroon siya ng chance to break out. So pinipitik siya. So yung mga volume pala na to, hindi lumalabas na makita mo, malakas yung volume. And then suddenly namatay yung price. Malakas ulit, namatay yung price. At then malakas ulit. So hindi lumalabas, nandun lang pala yung mga holders natin sa kanya. So dito ko na ilalagay yung resistance kasi malapit na sa 11.6. So meron siyang trading channel na ganito, ayan, potential 11.7. So ito kasi previous na peak nitong si Monde naman natin. So maganda na ba? Hindi pa maganda yung yung earnings niya. So price action lang yung maganda kay Monde. So 3.94% and meron siyang 106.46 million net foreign sale. Next. So bumalik na yung sigla ni Baita, si BHI. Parang gumalaw din kanina, no?
Ayun, oh, bi-breakout din. So, ito kasi yung magkasabayan dati last time, di ba? BHI at saka si Baita. So, okay. Maganda yung trend. Pa-breakout ulit yung trend ni Baita. O pwede sabihin mo nag-breakout na siya kasi meron na siyang higher low formation dito. Okay? So, ito yung pinakamalapit na resistance. Pero kung titingnan mo yung trend channel niya, ito. So, kung susundin ko lang itong channel na to, so meron tayong 0.87. Meron ba? O, meron tayong konti dito sa 0.87. Tama ba? O 85. Ito, meron siyang nauntog dito. Ayan, 0.85. Ayan, potential pa. So, kagaya din ni Monde, di ako nakapwesto dito kay Baita. Kagaya din ni Monde, so ngayon ko lang na-analyze. So, marami siyang pitik ng volume. Pero, ito lang yata pinamalakas na red na volume niya. Pero, hindi masyado bumabagsak yung price. So, potential galaw Monde, yung galaw ni Baita. So, 3.95%, 8.69K net foreign sell. Maganda yung niya, yung chart. So, anyway, hindi natin nahuli yan. Next, si Sir Tech. Ayan, hindi ko rin alam kung anong meron dito. Pero biglang pumitik yung price action. Okay, so saan na ba? Ay, may gap dito. Ayan. So meron siyang gap, kita mo ba? So meron siyang gap dito, so potential resistance 1.66. So hindi ko rin alam kung ano yung pinaka-catalyst niya, kung bakit siya biglang pumitik kasi ang lakas ng ng pitik ni umaga pa lang eh. Tingnan natin na 5-minute chart. Anong oras? 10:30 yung pinaka-obvious. Pero 10 bago mag-10, hindi siya masyadong obvious. So 10:30 nag-start pumitik yung price action natin. So 9.86% and 101K net foreign buy. So maganda, nag-breakout siya ng konti sa MA 100 pero tingnan natin kasi nandito pa rin naman yung ito previous na pinaka-trading channel niya which is downtrend siya. Ayan, nag-breakout siya ng konti. Tingnan natin bukas kung may follow-up then good sign para kay Certec. Next, FCG. So napagod na yung alaga natin. Okay, so tama yung mga kurot-kurot natin sa 0.92. Pero yung pinaka-peak natin is 0.94. 94 siya na pinaka-peak. So naghanap siya ng support. So ang pinakamalapit na support is MA9. Hopefully mag-bounce siya bukas. Pag hindi, bad news para kay FCG. Baka mag-pullback pa siya. Ayan. So, looking to buy back naman tayo dito pag medyo maganda yung ibibigay niya na pagbagsak. So, saan ba? Okay, 0.84 yung dito. Pinaka main support para kay FCG. So, bullish pa rin naman lahat ng indicators. Kaya lang medyo malaki yung drop natin from the last 2 days. 3.3% and 482K net foreign buy. And then lastly, si Prime Media Holdings. Okay. So parang Certec din. Hindi natin alam kung bakit pumitik. So 1 million lang pero lakas ng pitik niya. 10.47%. Galing naman nung nagtulak. 1.67 million na traded value. So nag-breakout siya. Break din yung MA 100. Mukhang penny stocks yata nga yung pag-uusapan natin for the next few days. So meron siyang gap. 3.1 yung pinaka-main na resistance. Kailang medyo kulang pa sa volume si Prim natin. Pwede na rin 1 million. Pero kung susundutan siya ng mga ganito siguro Oh, laki din pala to O shake hands lang to. Laki din pero hindi naman gumalaw yung price action niya. So may nambomba ng konti dito siguro sa kanya. Ayan. So, yan lang muna, 3.1 siguro. Yung tingin natin kay Prime Media Holdings natin. Lakas din ng niya, ng galaw. Okay, so yun lang muna yung assessment natin sa market. Medyo matamlay yung mga big caps na stocks natin. Nagano siya, may gumagalaw pero kinabukasan nagda-drop din yung iba. So malamang kasi lalo na ngayon medyo pangit yung itsura ng US market futures. Hopefully mamaya magbago siya. So baka penny stocks ulit yung pag-usapan natin for the coming few days naman which is okay lang basta hindi masyadong bumagsak below 7.4 yung index.
natin. Ayan. So kasi pag na-breach yan, 7.2, 7.1 na naman yung pinaka main support ni PSE. Okay po, so yun lang muna yung ating review. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and yung mga gusto ng guide sa Patreon, hindi ko nabuksan. Sali na po kayo, so check nyo lang. Andito yung links nyo, Patreon channel. So kita-kita tayo dito sa trading group natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.